Yan. Ang ginagawa ni Franz Castro. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi, ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Mga kabanat, no, kaya pala itong si Franz Castro ay galit na galit kay Vice President Sara Duterte at pilit naghahanap, no, kasama yung mga Makabayan Bloc kasi si Franz Castro ay kabilang ito sa Makabayan Bloc. Kaya pala itong mga grupo na ito ay galit na galit kay Vice President Sara Duterte ay mayroon na palang binitawang salita, lalo na dyan sa confidential fund na ngayon ay pilit, no? Pilit kasi naghihikayat ng mga sumusuporta itong Makabayan Bloc. Kasi no, matandaan ay parang gusto na silang mag-file ng, 'di ba, may mga balita na itong Makabayan Bloc parang gusto nang mag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil daw sa paggamit ng confidential fund noong nakaraan. Dahil daw hindi daw maipaliwanag. Ngayon, ito pala yung isang dahilan mga kabanat kasi si Vice President Sara Duterte may bira na, may maanghang salita na laban kay Franz Castro mga kabanat at medyo masasabi natin yung binanggit ni Vice President Sara Duterte dito medyo masakit din sa pandinig, no, ni Franz Castro ko pag nakita niya ito mga kabanat. Kasi no, ang bira kasi dito ay alam niyo na, no, hindi na ako mag-additional diyan. Mamaya mapapanood niyo naman itong video ni Vice President Sara Duterte. Medyo nag-trending na ito sa TikTok mga kabanat. Itong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kaya pala itong si Franz Castro at itong si Manuel at itong ibang mga kasamahan niya pa diyan parang naghahanap ngayon ng butas laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y pala yung dahilan sa mayroong buwelta kaagad itong si isa sa mga dahilan diyan, no? Isa sa mga dahilan kaya ayaw na ayaw ni Franz Castro, Manuel at iba pang mga Makabayan Bloc at iba pang mga congressman diyan na kino-question kasi nila yung confidential fund. Ito pala yung dahilan ni Vice President Sara Duterte. So, panoorin nyo ito mga kabanat. Ito. Sana hindi tayo makapirat kasi may nagpapatugtog sa kapitbahay natin. No? Yeah. And we should expose the lies employed by the terrorists to survive. Yan. Ang ginagawa ni Franz Castro. Yan. Ito yung mga kabayan, medyo cut version lang ito. Nakita ko lang ito sa TikTok mga kabanat. At yun, pinapakita ko sa inyo yung minisyon ni Vice President Sara Duterte. Kung balikan natin na sinabi ni Vice President Sara Duterte, mismo sa Inday Sara Duterte. And we should expose the lies employed by the terrorists to survive. So, gusto ni Vice President Sara Duterte i-expose yung kasinungalingan, no, ng mga makakaliwang grupo na yan at may minention pa siyang pangalan dito sa huli. Yan. Ang ginagawa ni Franz Castro. Yan daw ang ginagawa ni Franz Castro. Ano pa? Sige lang sila atake, sige sila atake. Kasi nag-aantay ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung the lie that they are peddling, that I did something wrong, would take stock sa utak ng mga tao. Yan yung ginagawa nila. Kaya naglabas na kami ng statement ngayon nagpasalamat na kami kay Congressman Astela. Yun po.
Kimbo, nagpasalamat na kami kay ES, nagpasalamat na kami kay Secretary Gibo, nagpasalamat na kami sa mga nagsasalita. Pero sinasabihan namin sila privately, wag na kayo magsalita because there is no defending an attack that is meant to run paulit-ulit Tama. para in the end yung hindi totoo maging totoo sa utak ng mga tao. Inaantay ko hanggang ngayon, araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang naibigay na papel? Meron na ba silang na-file na kaso? Meron na ba anything to really show na merong ginawang mali ang Office of the Vice President? Wala. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. And then pag tinatanong sila, oh, but you took out words doon sa batas. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo na basahin yung 3 words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. So yan mga kabanat, yung pahayag ni Vice President Sara Duterte, no? So itong background na ginagamit ko ngayon ay wala itong kinalaman kay Vice President Sara Duterte, no? Itong si Castro, kasi sa ibang hearing niya, ginamit ko lang background. So yun, no? Si Castro yung number 1 na binabanatan niya sa kanyang speech, mga kabanat. At yun nga, nagpapasalamat sa kay Gibo at iba pang mga kalapit sa kanya na wag nang patulan itong Makabayan Block at maaaring hindi na daw sasagutin. Kasi halata naman raw na itong ginagawa ng Makabayan Block ay parang ipin down itong si Vice President Sara Duterte. Una-una dahil kasi sa hakbang niya, no? Matindi kasi yung hakbang niya. Ang hakbang niya kasi na about sa makakalimang grupo, no? Kasi si Vice President Sara Duterte, ito yung kumbaga kinakatakutan nila ngayon dahil nga sa laki ng pondo. Sa laki ng pondo ang inihingi, no? Gusto niya kasing masawata itong itong mga makakaliwa, no? Makakaliwa lang gamitin ko makakaliwa, no? Sa pamagitan ng pagpupundo din kasi hindi naman gagalaw yung ahensya na yan kung hindi pupunduan. So ngayon, dahil nakita nila na napakalaking pondo yan at ngayon ginigipit itong si Vice President Sara Duterte, yung budget niya halos hindi na ibigay at pati itong si Senador Tulfo at ay ginigira na rin si Vice President Sara Duterte. Ginigira niya na rin. Nakakalungkot lang, no? Dapat tinitingnan mabuti, no? Kasi kung tinatanong kasi ng Makabayan ba kung saan paano ginamit ni Vice President Sara Duterte yung confidential fund, talagang hindi naman pwede talaga yan sasabihin. Kaya tinatawag confidential at iba napapalusot pa. Kasi sinasabi nila, kaya daw humihingi ng malaking pondo itong si Vice President Sara Duterte para daw sa 2028 election yan. So napakatagal pa yun mga kabanat. Anong year pa lang tayo ngayon? 2023. So, ang mayo pa yun, 5 years pa mga kabanat, no? 5 years pa, ang tagal pa yun. Mga patutsada nila mga kabanat, no? Para masiraan itong si masiraan lamang. Pero alam naman natin mga kabanat, mayroong sumasakay ng mga congressman, mga senador dyan, no? Sumasakay dyan sa aligasyon, no? Aligasyon ng Makabayan Block. Yung natandaan sa interview ni Franz Castro, hindi ko magkakamali, sa CNN Philippines, sa The Source, na parang gusto naghahanap na sila ng concrete evidence para daw para masampahan o para sila na ma-impeach itong si Vice President. Pero sabi naman ng ilan, masyadong premature daw. Talagang wala daw basihan itong hakbang. Kaya ngayon parang hindi umuusad. At alam naman natin hindi naman talaga susuportahan yan
ng ilang mga mambabatas dyan dahil wala naman talagang katuturan yung pinagbibintang. Diba? So alam mo na mga kabanat, see you next video.